Parang hindi ako sanay sa... Alhamdulillah, ito ay salitang Arabic, ang ibig sabihin ay ang lahat ng pagpupurit, pagpapasalamat ay tanging nauuko lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah, ito po ay pansariling pangalan ng lumikha. Siya ang lumikha ng kalangitan kalupaan, nagbigay buhay sa atin at babawi ng buhay. Ang Allah, ang tanging hukom at hari sa araw ng paghukom. Sinabi ng Allah sa kanyang maluwalhating banal na Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sa ating wika, itong ibig sabihin, sa ngalan ng Allah, ang pinakamabagin, ang pinakamawain. Ipahayag, siya ang Allah, ang ganap, sandigan ng lahat. Hindi siya nagkaanak, hindi siya ipinanganak. Ang Diyos, ang Allah, ang Rab, ang ating Panginoon. Hindi katulad o kawangi sa kanyang nilikha. Yun ang dapat natin pag-ukulan ng pagsamba. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang magsabi sa inyo mula sa kaibuturan ng kanyang puso ng ganito, La ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah, inabutan ka ng kamatayan sa awa tapag ng Allah, maninirahan tayo sa paraiso. Bakit? Because hindi siya nag-worship ng created things. Ang mga tao noon hanggang ngayon nagkakasala because they worship created things rather than the Creator. So ang sino man na maniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah at si Propeta Muhammad ang huling sugo ng Allah, pag ikaw ay inabutan ng kamatayan na sumusunod ka, tumatalima sa utos sa batas ng Allah, maninirahan tayo sa paraiso. Mananatili tayo roon magpakailanman. Kaya po ito sinasabi sa iyo kapatid, sapagkat ang tunay na buhay dito sa mundo, hindi ito. Ang tunay na buhay ay pagkaraan ng kamatayan. Kasi ang buhay na ito ay temporal, pansamantala lamang. Nagkakasakit, nanghihina, namamatay, di ba? Ibig sabihin, pansamantala lamang. Ang tunay na buhay ay ang kabilang buhay na wala ng kamatayan. Wala ng kamatayan, maninirahan sa paraiso, sa Jannah, sa paradise, ang sino mang maniwala na wala ibang Diyos maliban sa Allah. At maninirahan doon sa impyernong apoy, na kasakit-sakit na kaparusahan, ang kanyang kakamtin na walang pahinga, sapagkat wala silang utang na loob sa lumikha. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Walladina amanu, wa amilu salihat, ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. And those who believe in the oneness of Allah, Islamic monotheism, and do righteous good deeds, they are dwellers of paradise. They will dwell therein forever. Ano naman ang bakit maraming sikta, relihiyon, denominasyon? Totoo po yan. Sapagat ang iba't ibang sikta, relihiyon, denominasyon, maliban sa Islam ay man-made. Gawa-gawa lamang ng tao yan. Ibig sabihin ay sila ay mga gumawa ng ibang relihiyon para lumabag sa Diyos, sa Allah. Katulad ng Kristyalista, hinango sa pangalan ni Rizal. Budismo, hinango sa pangalan ni Buddha. Kristyanismo, hinango sa pangalan ni Kristo. Pero sinong propeta? Maging si Jesus, Propeta Muhammad, Adan, Abraham, David, Moises, Jesus Christ, maging si Virgin Maria, hindi sila nagnais ng ibang relihiyon. Hindi sila gumawa ng ibang relihiyon. Pagkat alam nila na sino mang gumawa ng ibang relihiyon maliban sa Islam, hindi tatanggapin. Wa may yabtaghi ghayra al-Islami dinan falani, yuqbala minhu. Wahuwa fil akhirati minal kashirin. Whosoever desire seek a religion other than Islam, it will never be accepted of him. And in the hereafter, he will be one of the losers. Sino mang magnais ng ibang relihiyon maliban sa Islam, hindi tatanggapin. Sapagkat gumawa siya ng ibang relihiyon, lumabag siya. Sapagkat iisa lamang ang aprobado at perfectong relihiyon ang Islam. Ang Islam ay hinango sa salitang salam, nang ibig sabihin ay kapayapaan. Total submission and obedience to the will of God, Allah. Ngayon, ito ay pinahintulot, tinakda ng Allah, nag-usap tayo, para nang sa ganun, dumating sa atin ang kamatayan, ay magkaroon tayo ng kasiguraduhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Paano natin makakamtan? Simple lang, kung anong ginawa ng mga propeta, gawin natin. Kung anong sinabi ng mga propeta, sabihin natin. Silang lahat sumaksi, naniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Sinasabi ng mga propeta, La ilaha ilahuwa, isa lamang ang dapat pagkukunan ng pagsamba. La ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah. Kaya bago tayo maghiwalay, nais kong alalayan ko kayo para magkaroon tayo ng kaalaman at kasiguraduhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa, tunay na kapanatagan at kapayapaan. Pagkatunay nga, nakahapon ay lumipas na. Mamaya bukas hindi natin alam ang mangyayari. Marami na mga taong hindi na umabot sa mga araw na ito, di ba? So, ang mga araw na ito ay umpisa natin ang pagbabalik loob. Ganyan lang ang kanang kamay. Ganyan ang kanang kamay. Sabihin natin, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ako'y sumasaksi at naniniwala na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala
na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah. La ilaha illallah. Muhammad Rasul Allah. Binabati kita bilang isa kapanalig sa pananampalataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapayapaan ng Allah ay sumayo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang kapayapaan at pagpapala ng Allah ay sumaiyo. Sabihin mo, waalaikumsalam. Masya Allah. Sige kapatid ha? Ito na kami. Batiin mo na sila. Batiin mo sila. Assalamualaikum. Hindi, shake hands. Shake hands.